Guys, for today's video, I'm happy to share this. Kasi hindi na lang kasi si Salmon ang nagbibigay ng 8% na interest rate sa time deposit. Well, apparently si Tonic ay nag-o-offer na rin ng 8% na interest sa time deposit. Kamusta ba to? How does it compare with the time deposit naman ni Salmon? Sino mas maganda sa kanila? And gaano ba ka-safe mag-time deposit or maglagay ng pera dito kay Tonic? Well, yan ang pag-uusapan natin today. So samahan nyo ako, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Well guys, this is their latest promotion. Effective daw to during Valentine's. Pero apparently, dun sa website nila ay nag-exist pa rin tong 8% promo ni Tonic. So, silipin natin kung ano yung nakalagay dito sa promo nila. Okay, nakalagay dito, Tonic supercharges time deposit offering with 6, 7, 8% rates. No condition, no catch, and accessible to everyone. So, sabi dito, this Valentine's Day, Tonic is showing its love to Filipino savers with an exciting and new upgrade to its time deposit product, 6% for 6 months, 7% for 9 months, and 8% for 12 months with no maintaining balance, no promo codes, and no fine print. You can get started with as low as 5,000 pesos. So, ito daw yung bago dito sa time deposit ni Tonic. Bigger deposit cap, customers can now open time deposit up to 250,000 pesos per account with a maximum of 5 active time deposit, making it possible to invest up to 1.25 million. So basically, yan ang offer ni Tonic starting this Valentine's. However, maglalagay ka ng pera kay Tonic for a time deposit. Ibig sabihin, you wanted to make sure na ang paglalagyan mo ng pera ay credible, reliable, and safe na bank to store your time deposit. So, ang tanong, okay nga ba maglagay or safe nga bang maglagay ng pera dito kay Tonic? well, just to let you know, Tonic is the first neobank here in the Philippines. So, sila yung unang digital bank na nabigyan ng license ni Bangko Sentral. What does that mean na credible and safe itong bank na to? Well, in terms of capital requirement, masasabi natin na since they are given digital bank license, for sure na meet nila yung capital requirement na 1 billion peso. And looking at the past 4 quarters ng balance sheet ni Tonic Bank, makikita natin during December 2024, na meron silang total asset of around 8.48 billion. And then, first quarter of 2025, which is March, naging 7 billion. Tapos dumating ang second quarter wherein nag-increase to 7.9 billion. And pagdating ng September of 2025, nasa around 7.89 billion. So, makikita natin na it's still above ng capital requirement ng mga digital banks natin. In addition to that, since up to 1.25 million ang pwede mong ilagay dyan for the time deposit, kahit papano insured naman yung up to 1 million pesos na pwede mong ilagay dito sa bank na to. Just be cautious na lang yung 250,000 na in excess ay hindi na po covered ng insurance. Thus, you may want to think carefully if you wanted to deposit more than the 1 million. So how does it compare naman sa Salmon na time deposit natin na 8% din? Well, sa Tonic kasi, minimum ng 5,000 pesos, 8% din na makuha mong interest rate as long as 1 year mo siyang ita-time deposit. So that's minimum ng 5,000 pesos up to 250,000 pesos. However, kay Salmon Bank naman ay minimum ng 1 million pesos for you to earn 8% per annum na interest. Thus, itong implementation ni Tonic Bank is much open to the public kasi hindi ganun kahirap abutin yung minimum amount para makapag-earn ka ng 8%. You just need a minimum of 5,000 pesos and select 12 months of tenure, then registered ka na for a time deposit of 8%. Kay Salmon kasi, kailangan mo talaga na 1 year ang tenure and minimum of 1 million peso. Paano kung meron lang akong 100,000, gusto kong invest, mas okay na ilagay ko na lang to sa time deposit ni Tonic. So, silipin natin yung app ni Tonic para makita natin yung offer nilang 8%. Okay, ito po, time deposit, click po natin yan. Swipe tayo. Then, let's start calculating. So, ito po, minimum na 5,000 pesos. Pag sinilect po natin yung 12 months, ang sabi dito, you will earn an interest of 400 pesos before taxes. So, that's 400 times 0.8% pa po. So, 400 times 0.8, nasa 320 pesos po ang net interest. But,
As you can see po, minimum lang po ng 5,000. Pero kasi, ang hindi lang po maganda dito kay Tonic is limited lang po sa 250,000 per time deposit. Hindi po siya katulad ni Salmon na mataas po yung range ng time deposit natin. So, ito po, kung meron kang more than 250,000, you may want to open up to 5 time deposit account. So, ito po, kung 250,000 yung de-deposit mo, sabi dito sa isang taon daw, ang ma-earn mo ay 20,000 before taxes. So, kung i-calculate po natin yan, 20,000 times 0.8, yan, kikita po ng 16,000 pesos ang 250,000 pesos na time deposit nyo. So far po, based on my research and knowledge, ngayon po si Tonic and si Salmon lang po ang merong ganitong mataas na interest rate. But kung wala po kayong malaking amount na 1 million, hindi po kayo makakapag-time deposit kay Salmon. Thus, ang option nyo po right now ay makapag-time deposit dito kay Tonic. And based nga po sa further research natin kanina, based on the quarterly balance sheet po nila, okay naman po ang total assets nila. Gas kahit pa paano hindi naman po ganun nakakaba. And at the same time, insured naman po ang perang ilalagay natin sa kanila ng up to 1 million peso. For our question of the day, kung kayo po ay may, let's say, 1 million peso and naghahanap po kayo ng time deposit, mas pipiliin nyo po ba mag-time deposit sa mga online and digital banks natin versus sa mga traditional bank? Ano po sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Rosalinda po. Ang sabi po niya, "Morning Sir Pat, watching from Saudi Riyadh. Sir, ask ko lang, bakit sa Salmon di ako nakakatanggap ng OTP? Download ko, kasi bawal ba sa Saudi? Salmon lang naman di ako makapag-proceed. Thanks." Yeah, I think naka-region restrict po si Salmon. Thus, possible po yun yung reason kung bakit hindi po kayo nakakatanggap ng OTP. Hindi ko po ito 100% na masasuggest, but you may want to use roaming number, or if not roaming, try nyo po yung VPN. Pero hindi ko po siya highly recommended, lalo na kung medyo hindi po tayo knowledgeable sa VPN. But thank you po sa panonood at pagsuporta nyo dito sa aking channel. And shoutout din po dyan sa mga kababayan natin sa Riyadh, Saudi Arabia. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!